Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo'y timailhan nga atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Mosulod no sab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod lamang sa usa ka oras og tunga. Kini nga programa gi-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission or MGDM, ubos sa pagdumala ni Pastor Babrio, o gi-suportahan usab kini sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao City. Kini mga kasimbahanan mao kini ang Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City; Grace Christian Church, Panabo, Davao del Norte; Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Island Garden City of Samal; Grace Christian Church, Pula, Los Amigos, Davao City; Grace Christian Church, Overview Ilang, Davao City; o Grace Christian Church, New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Aduna usab kita mga kasimbahanan gawas diri sa Davao City, particularly dito sa Cotabato area, no, North Cotabato. Ang ilang mga address makita sa Baliki Grace Christian Church, Purok Ono, Dualing Alyusan, North Cotabato. Gidumalahan kini ni Pastor Dominador Capablanca. O diya usab sa Purok Waling-Waling, Poblacion 2, Midsayap, North Cotabato. Gidumalahan usab kini ni Pastor Toto Milzar Eastenberg. O sa Visayas area usab, no? Napaday diri sa Oroquita City. Ana di atong kaubanan usab nga si Pastor James Dano Amis. Aduna usab kana siya ay nagapioneering po na siya sa diya sa Oroquita City. O ang iyang radio program usab diya sa Oroquita. Iyang programa, ang uluhan sa iyang programa, ang Tingog sa Kamatuoran. Madunggan ka na ninyo sa 97.7 Gold FM radio, no? Sa Oroquita. Ang oras alas 7:30 hangtod sa alas 8 sa gabi, no? Adlong Domingo. O sa Calamba usab, no? 94.7 Gold FM Calamba, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Adlaw sab kana nga Domingo. Okay, o sa Visayas area usab, ana diya ang ato ang senior pastor, no? Diya sa Grace Christian Church Bohol Incorporated, number 12A Old Airport Road, Purok 4, Buoy District, Tagbilaran City. Ubos ka na sa pagdumala sa atong senior pastor nga si Pastor Bob Rio. O sa Karkar, Cebu usab, na diya si Pastor Al Isto, no? O kini nga programa, abi-abi usab kini nga programa sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM radio. Ubo sa pagdumala ni Pastor Mike Yes o sa iyang mga mabiyabihon nga mga personnel, si Digiwell, Digiga, and Digiga. Kini ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Ruel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makiguban usab kaninyo makaigsunan sulod lamang sa usa ka oras og tunga. Amahan namo nga Dios, salamat gyud sa panahon nga gihatag nimo nga kanamo. Nga diin aduna kami opportunity sa pangalagad nga kanimo alang kanamo ni Pastor Roel. Aduna kami opportunity sa pagtudlo ug alang kaninyo aduna kami opportunity sa pagtuon, pagpaminaw, pag-focus sa pagtuon sa pulong sa Dios. Father God, thank you so much ning tanan nga opportunity ngayon gihatag ang hikanamo, din mahimo kanamo kining investment para sa eternity. Someday, Father God, ang among ginabuhat karon, amo kining makuha, ma-harvest namo kini siya
sa diyang kami matubang ng nakawin. Salamat nga ikaw padayon Diyos sa paghimuno ug pagtabang sa mata ko sa kanamo. Kung aduna may usa nga adunay mga babag sa among pagsimbang anak kanimo, either sala sa mga panghuna-huna, nabuhat ug sa nalitok. Father God, salamat sa imong paglimpyo kanamo sa tanang kaugawan. Nga din mahimo kami nga angayan, mahimo kami nga makig-fellowship nga kanimo. Sulod na ining sa oras, nga din magkinabuhi kami nga uyon di sa imong kabubuton. Tagay kami dugang kaalam, alakip na kami ni Pastor Ruel, nga diin kami ang nagadala sa imong pulong. Salamat sa mga guidance from the Holy Spirit na nihatag ng kanamo. Kining tanan akong ginatugyan, akong ginapasalamatan ng madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Diyos ug manluluwas. Amen. Amen. Kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga dumhanan, labi pang mahayit kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kahuyukan ug mutungkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. O sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga matago, binunuwa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kay kinsa maghatag raon niya kita og husay. Hebrewanon 4:12 ngadto sa 13. Bueno, sa before tamo padayon sa ato ang bagong topiko karon nga mao ang divine discipline. Wala mo ko tong Sabado, akong hangyo si Pastor Fede sa pag review ato gamay, Pastor Fede. Yes, tinood ka na atong milabay nga Sabado, nagsulo lang ako tungod kay doon na espesyal nga lakaw kini atong partner. Ug busa atong i-review sa makadyot gikan atong how to handle sin. Unsaon na to pag dala sa sala, unsaon na to pag sulbad sa sala kay ang tao makasasala ng Dios, no? Ug para nga mahimo kitang limpyo sa tubangan sa Dios, sa dihang magapangalagad kita, kinahanglan nga mahibalo kita og unsaon pagsulbad sa sala. Ug busa atong gitun-an ang rebound diri sa nakita sa page 15. Ang rebound mo ay solusyon sa ato ang sala, gitawag kini siya post-salvation sin, no? Wala ta maghisgot sa pre-salvation sin, no? Kaya ang pre-salvation sin naluwas na sulbad na kini siya sa dihang dito kita kang Kristo Jesus, tingon nga atong Ginoo og manluluwas, no? Ug busa dinhi na kita karon sa post-salvation sin nga kung aduna man kita mga sala, either sala sa atong huna, mental sin, sala sa atong mga adila, verbal sin, o sala sa nabuhat, kining gitawag na itong overt sin, no? O ang solusyon niya na mo rin ang 1 John 1:9 na nagaingon din ha, kung isugid na ito ang atong mga sala, siya matinumanon ug andam nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. So dinha, Pastor Ruel, kung atong basahon ka na ang kanang 1 John 1:9, nagpasabot gid ka na nga mahimo kitang mahinlo. Wala usa ka sala nga magpabilin nga kanato sa dihang kita magagamit sa 1 John 1:9. Malimpyo kita sa tanang dili pagkamatarong. Ug busa mahimo na usab kita nga experientially sanctified niya na. Sumo ka na ang gitawag nato pagsulbad sa gitawag nato post salvation sin. Ang gitawag nato kana sa rebound technique. Kasi hinumduman nato nga ang sala gisulbad kini ni Jesus Christ dito sa cross. Gikan sa gitawag nato pre-salvation sin, kay namon ko gitawag nato penalty of sin, power of sin, o kining gitawag nato presence of sin, no? Ug ang gitawag nato penalty of sin, yes, gibayaran ka na ni Jesus Christ dito sa cross, no? And then ang power of sin, apil ka na dito sa cross, gilansang ni Kristo Jesus na ang usa ka magtotoo, pwede po di ay Pastor Ruel nga dili na siya mosunod sa pangandoy sa unod, pwede po di siya nga makalikay sa sala, no? Ang gitawag na power of sin, na pwede siyang magmadaugon bisan man sa sala. Ug ang presence of sin, wala na problema kay dito na sa eternity, automatic na siya nga kita mamahingpit na dito
ug nga dili na kita makabuhat sa sala, no? So mo kana nga kinahanglan nga atong sulbaron ang atong post-salvation sin pinagi sa paggamit sa rebound. So sa dihang malimpyo na kita gikan sa atong mental attitude sins, sins of the tongue ug bisan man kining overt sins, no, nga kanunay mabuhat sa matag usa ka dili lang sa dili magtotoo, kung bisan man sa mga magtotoo makahimo sad niining salaan. Apan ang nakanindot na to nga mga magtotoo kay the moment nga itong gamiton ang 1 John 1:9, kining mga sala mahimong limpyo sa tubangan sa Dios. Ug mo kanang panahon nga diin bisag kung saan na to exegetic niya na pastoral, malimpyo gid kita sa tubangan sa Dios. Ug mahimo kitang spiritual ug nga na mag-yield kita sa Holy Spirit, continuous ang atong spirituality. So human na atong gitan-aw ang katong gitawag unsao na to paglikay sa sala, mo nang mo isolate na to sa sala, isolation of sin. Don't let one sin expand into others. Don't be a chain sinner, no. Mulikay kita sa sala, magpabiling kita nga matarong atubangan sa Dios, and then kining gitawag na to clear conscience, and then atong i-execute ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. O dinha atong nakita mao kanang magpabiling kita sa pagkapuno sa balaang espiritu, kining filling of the Holy Spirit. Importante kini siya. Now atong natun-an ang katong gitawag the top and the bottom circle, the cross and the two circles, no, nga naghisgot kadto may tungod sa ang taas nga circle, naghisgot kadto sa atong position nga dili na gyud mawala kita diha kang Kristo Jesus. We are in Christ forever. Ang atong relationship with the Lord Jesus Christ forever gyud na siya, dili na mawala. Apan ang problema diri kay sa bottom circle, no? Sa bottom circle kay gitawag kini siya conditional. Kung positional lang sa taas nga circle, ang sa ubos niini gitawag og conditional. So sa takna nga mituo ta kang Kristo Jesus, morning cross, no? Sa takna nga mituo ta kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug atong manluluwas. Yes, Ginoo kay Dios minggid siya, manluluwas tungod kay namatay siya sa cross, bayad sa tanan natong mga sala. Nabanhaw siya, gilubong siya o nabanhaw siya nga naghatag ka na itong paglaom na sa malabot ng mga adlaw paglabanahon o sabkita o busa aduna kita ipaglaom, no? So sa dihang nituo kita niya na nakaangkon kita niining posisyon o kondisyon. Apan ang posisyon nato dili na kita mawala, no? Atong panag-uban diha kang Kristo Jesus hangtod na kini siya sa eternity. Apan ang kondisyon ang problema, no? Kaya ang kondisyon pwede tang gi-influensyahan sa balaang espiritu or pwedeng wala kita gi-influensyahan sa balaang espiritu. So sa dihang kita limpyo sa tubangan sa Dios, so nagiging spiritual kita, ang balaang espiritu nagatrabaho sa atong kinabuhi. Mo nang gi-influence kita sa balaang espiritu. So kung gi-influence kita sa balaang espiritu, that means kung mo yield kita to the influence of the Holy Spirit, mao ka na nakaproduce kita og divine good. That means investment ka na para sa eternity. Aduna kita iganting nga madawat niya na sa eternity. Apan kung kita gi-influence sa old signature, aduna kita isala, nga nagapangalagad kita sa Dios, bisan unsaon nato pagpangalagad sa Dios, wala gid kita makuha niya na sa eternity. So kinahanglan limpyo gid kita sa atong pagpangalagad sa Dios. So mo nang gihisgutan diri, stay filled with the Holy Spirit. Dapat magpabilin kita nga kanunay in fellowship with the Holy Spirit, no? Para kita makaproduce og divine good. O yes, mao kana ang atong ginatunan natong milabay ug karon din hinakita sa divine discipline, Pastor Wen. Akong hatag sa imong Pastor Wen. Okay, salamat Pastor Fred. Mao nay wala gyud ibaluan sa uban Pastor Fred, no, nga kanang gitawag og relationship og fellowship. Kana importante gina. Kay nagtuo gid sila ang uban nga pag makasala maapektuhan ang imuhang relationship or imong position in Christ. Mawala yung kaluwasan. Mao nang kung makasala madlok sila nga maimpyerno kay
nakasala sila, di na luwas, no? Pagkakapuya bagin niya ng Kuyaw kaya nga pagtulunan, pagtulunan kung wakakabalo na, no? Lingla sa atong kaaway ka na, Yes, Pastor Well, okay. para magkinabuhi ka kanunay skadlo. Mhm. So nindot kay ng pagtulunan, no? Nga kanang gitawag og relationship permanent na gina siya. Pero kanang fellowship variable. Variable, no? Mag-usab-usab, no? Nagdepende kung asa ka naba ka sa plano ka bubutong sa Dios o nigawas pa ka sa iyang plano sa Dios. Now, sorry Pastor Well, naputol ta ka, no? Now, hinumduman na to mga kaigsonan, no, nga ang gigamit ni Pastor Well, relationship, no? Ang relationship, equivalent ka na siya sa atong position. Position. Na nadawat na to ang atong position ya kang Kristo Jesus. Ang gigamit ni Pastor Well is relationship with God, no? Dili na mawala, no? So sa diyang nanatay relasyon sa iya, anak na taniya siya na imo natong amahan, forever na ginan siya. Apan niyang gisgutan diri sa ubos kini atong fellowship, amo kanang kondisyon. Kay kondisyon na lang atong fellowship, pwede ta ma-out of fellowship, pwede ko tang ma-in fellowship, no? So mo nang gisgutan ni Pastor Well nga importante masabtan sa mata ko sa kanila. Say Pastor Well. Kay og di ka kasabot ana, mura ka lang og kuan, permiti nagadawat diya sa Ginoo, no? So nindot kayo ng pagtulunan. So may nang i-master nato na kanang gitawag og the cross and the two circle. Kay mo ni maghatag ka nato og foundation sa atong or assurance sa ato ang Christian sa ato ang eternal security. Maghatag og kalinaw po si mong kalag Pastor Well nga di na kami kinabuhi sa hadlok. Yes. Nga maghatag kanimo paglaom ug kasiguruhan. Yes. Okay. So much for that. Kay review naman lang ni at na karon sa atong bagong topiko nga mao ang divine discipline, no? When you sin and do not confess it, you quench. Ano sa quench, Pastor? Di pasubo? Gisanta. Gisanta ba? Gisanta. You quench and you grave the Holy Spirit. So imong gisanta o ipasubo ang balaang Espiritu Santo. So the word quenching the Holy Spirit means to shut off His power. Mo din na ambot pasabot, no? Na wala din na siya og kanang suga. Nga kung i-off ni mo walay siga, pero i-on ni mo na ay siga. So quenching the Holy Spirit means to shut off His power. It's like taking a garden hose and crimping it to the water doesn't come out, no? Kanang para nang wala ka kanang nagadilig kag mga bulak nya murag napilo ba na nimo? Napilo nimo na, No? So wa gyud agas. dili kagas ang tubig. Dili kalusot ang tubig. Inana pod ang balang Espiritu Santo. Dili magka-perform sa imong kaugalingon, no? So ang iyang gisgutan Pastor Well, sa dihang kita nakasala, kay ang sala may hinungdan niya na nag-grave na to, na-quench na to ang Holy Spirit. Busa ang balang Espiritu dili makatrabaho sa atong kinabuhi. Dili gyud kay naman tay sala Namay sa sala. yambin. O busa dili kita makaproduce og divine good, ang atong Christian way of life defeated, no? Pildi, no? Mo kana. Sige Pastor Well, padayon Pastor Well. Okay. So kung imong gi-quench o gi-grave ang balang Espiritu Santo, you no longer have the power of the Holy Spirit to sustain your spiritual life and to guide you because you surrendered and influence of your life and thoughts to your sin nature, no? So Tama gina. nagkakuan ka, nagapasakop ka o nagapili ka nga mo yield, no? Sa imuhang daang kinaiyang makasasala, no? So tungod kay ni yield maka sa imong daang kinaiyang makasasala, this graves the Holy Spirit. Kini siya nakapapakdang o nakapasubo sa balaang Espiritu Now, Santo. hinumduman na ito mga kaigsunan, no, nga ang balang Espiritu, walay panahon siya nga kanang gitawag na to magsubo. Kung dili kining word diri nga nagsubo,
gihimo lamang kini siya nga language of accommodation Mhm. nga naghulagway sa tao. Kaya ang balang espiritu, Diyos manggod siya, no? Third person of the Trinity. So pareha sila og characteristics sa Father, Son, and then the Holy Spirit. Pareha sila sovereignty, eternal life, love, justice, absolute righteousness, no? So kung absolute righteousness, dili pwede siyang magsubo, no? Dili yun. Kaya ang pagsubo, gitawag ka na siya og sala, no? So sa balang espiritu wala ka na siya. So ang gisgutan din nga nagsubo ang balang espiritu, buti pa sabot nga dili siya makalihok sa imong kinabuhi. Maka-perform Dili siya maka-perform sa imong kinabuhi tungod kay aduna kay sala. na out of fellowship Na ka. out of fellowship ka, murag sama sa suga na gipalungan ka. Mhm. Pagpalong niya na ngit-ngit gyud, di nimo makita ang mga giya sa balang espiritu. Yes. Imo ka na ang gisgutan nina. Sige, Pastor Roel. Okay. So, mo sa gingon no nga kung ikaw na-influensya sa old sin nature, this grave the Holy Spirit, no? Note these two negative mandates in the Bible, no? Atong makita sa 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Holy Spirit, no? Ayaw pag nga santa Ayaw ang pag balang santa. ayaw pagkasanta ang balang Pag nga, Espiritu pwede Santo. ka pang Pastor Roel. Ayaw pagkasanta ang balang Espiritu Santo niya. Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit by whom you are sealed unto the day of redemption. So, staying out of fellowship, kanang nikawas ka sa plano sa Dios tungod sa imong sala sa una sa buhat ug sa pulong, is called prolonged carnality and will result in divine discipline. Meaning, kung ikaw na out of fellowship, niya wadayon ka ni recover, Balik. no? Nagstay pa ka dito longer, na ay danger diya. Unsa man po'y ganahan sa tao, Pastor Roel, no? Nga out of fellowship man po siya niya. Mo stay siya o lugay sa iyang pagka-out of fellowship. Kung ikaw tinuod yun nga magtutuo niya, nagatubo nga tos pagkahantom, dili man gyud siguro kaganahan nga mo stay out of fellowship sa taas na panahon, Pastor Roel. Mhm. Di ba, no? Dapat unta Balik pagkatuba ka mamapa dito dayon. Hagid ayon. Dili kay mulunang. Oh yeah, lisod man ang mulo. Kung word nga mulo ng Pastor Roel, nag-stay gid siya. Nag-stay in sa pagka-out of fellowship gid siya. Mhm. Now, ang kabubuton gyud sa Dios atong kinabuhi, tama gid kana siya, Pastor Roel, nga kung makasala man kay mo lagi madagma pa man ta Pastor Roel, no? Wala pa may hingpit na to karon, no? Basig naguna-una ka mo nga hingpit na mo, dili pa ta pwede na imong hingpit, no? Mintras napatanining kinabuhian. Dapat sa gitawag og experiential sanctification. Yes, napata nag-strive pa ta din ng experiential sanctification. Pero ang nakanindot lang kanato, Pastor Roel, Yes. kay pwede tang maka-stay sa experiential sanctification sa taas na panahon. Oho. Kana lang, mo nakanindot din ha nga pwede di ay nga mas gamay lang ang gitawag na to pag-stay sa out of fellowship kaysa pag-stay in fellowship with God. Kay pagkanindot niya na, Pastor Roel, no, nga naka sa fellowship ka muna sa Ginoo, murag sama. Pala Pastor Roel. Kay mao mo guna ang buot nga ipahimo sa Dios sa imong kinabuhi while nagapangalagad pa ka. Kay diha magyud nga protocol or plano sa Dios. Diha ang gitawag og blessing in times past perfect og rewards in eternity. Tama gina. Oh. Pag-stay ang Pag fellowship. naka-stay in fellowship. Kaya nga naman, mao mo guna diha ang estado sa imuhang kinabuhi nga masunod nimo ang mga panalangin o ipabuhat ni sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nindot ka na, Pastor Roel, no? Mga kaigsunan, ang pag-stay in fellowship, pagkanindot ni kinabuhi ka na siya. Mura na siya, Pastor Roel, o kanang imuhang kinabuhi o sa atong asawa, di ba, Pastor Roel? Yes. Kung kita o ang atong asawa, Pastor Roel, permanente tang nag-away, walay lang yung kinabuhi, di ba, Pastor Roel? Wala yun. Di Pero ka ganahan kung- mo uli. Di ka ganahan mo uli, di ka ganahan mo kay-istorya. Pero kung in fellowship mo, kanang gwapo ang iyong panag-ambitanay sa imong asawa, Pastor Robert,
Aputing nindot ang adlaw, no? Excited ka? Oh, ang inyong murag prosperous kayo ang inyong adlaw kanang Smooth and sailing. smooth Harmonious. kayo, harmonious nindot malipayon kayo, Mhm. no ana. So the same principles sa atong pagpaking fellowship diha sa balaang espiritu. Now, when we talk about fellowship with the Holy Spirit, apil na niya na ang fellowship with the Lord Jesus Christ and with God the Father. Kaya automatic mangguna sa Pastor Ruben. Basta limpyo ta sa tubangan sa Dios, in fellowship ta with the Holy Spirit, in fellowship ta with the Lord Jesus Christ, and in fellowship ta with God the Father, no? So, nindot kay kana, no, mao kana nga subject nga ginatudlo ginato pag-ayo Pastor Ruben. Ug unsaon sa usa ka magtutuo, that means ikaw na siya, no? Kung nagatuo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, ikaw kana siya, no? So, ang imuha karon, kung atuwa karon, ug unsaon nato nga magpabilin kita nga adunay panag-ambitanay, mao na ang sa Cebuano Pastoral no, panag-ambitanay, panag-uban, So, sa English mo ng fellowship. mo ng fellowship. Adunay kita panag-ambitanay diha sa balaang espiritu. Pagkanindot niya ng kinabuhian. Now, kung ako'y pabuton Pastor Ruel, di jud ko gusto nga mugit out niya na Pastor Ruel. Oo. Dili jud ko gusto nga mugawas din kay nako sa dapit nga pagkanindot kayo. Peaceful lang akong una-una, nindot ang mga paglaong, kalipay sa imong kinabuhi. Kay mugawas ka din ha, kagulanan gyud Pastor Ruel. Mugawas ka sa plano sa Dios, misiri gud ya. Mystery gyud. Nagi day gitawag og spiritual dryness. Mm. Wala man ang pagsandurot dito. Wala ka muhaom sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Dito nagkinabuhi naman ka nga naginusara nga ikaw ra nagdesisyon sa imong kinabuhi. O ikaw ang nag-control sa imong kinabuhi ang imong old signature. Yes. No, muraga ang gitawag na to ang old signature powerful kay sa imong kinabuhi. Siya ang nag-influensya, Nag-direct. nag-direct, nag-giya sa imuha o tungod niya na mystery man gyud ang resulta gud niya na. Samantalang kung ang balang espiritu mo'y nagalihok mag-influensya sa imong kinabuhi, opposite sa misery. Mao tong gitawag na to happiness. Si Pastor Bob pa ningon siya nga kung mo out of fellowship daw ka, ang resulta daw ana self-induced mercy. Oo. Yes. Ang merisi mo gud Pastor Roy, kung imong tanawon mo Kaya decision mo na nimo. Mao na sa misery. Nga nigawas ka sa plano sa Dios. Di mercy gud imong resulta na kasapit. Ang kuan lang nato no kanang word nga merisi murag gitunglo natong usa ka tawo kay nagpagkasala magpagkasala siya Pastor Roy, no? Pero from the word misery, that's may mong panahon murag ibali lang ang misery na imong merisi sa Mercy gud kay Bisaya. you are the product of your own decision. Ngano Yes. may decision magkanigawas sa plano sa Dios nga di man to yang mao yang ipabuhat sa imo ha. Nga Yeah. Gusto niya nga moment by moment naadyo ka sa iyang plano Yeah, kabubuton. plano. Yes, oh. Ang kinabuhi gyud sa tao Pastor Rowan, gusto siya happiness. Apan kung dili niya masakpan ang pamaagi sa happiness, nga nadi sa pagpakig fellowship sa atong Dios, nasa diay sa pagpakig fellowship sa balaang espiritu, dito siya mangitag happiness sa kalibutan. Yes. Pero ang happiness niya sa kalibutan is misery kadto. Wala to'y tinuod nga kalipay. Piki ito siya nga kalipay. Sudo lang to, sudo. Sudo. So tungod niya na dili gid niya matagamtaman ang tinuod nga kalipay nga gusto nga mabatyagan o mabati sa matag usa ka magtotoo. Og mahitabo lamang kana siya sa dihang kita nagatubo sa pagkahamtong og magkahibalo kita og unsaon nato pag-stay in fellowship with God. And that means with God the Father, with God the Son, and with God the Holy Spirit. Yes. So, dapat limpyo kita kanunay sa tubangan sa Diyos. Mabito nang sa Matthew 5:48 Pastor Roel, gingon gyud na nga magmatarong kamo, ingon nga ang inyong Diyos matarong. Yes. And then usab sa 1 Thessalonians 4:3, it is the will of God, your sanctification. Bot ni pasabot din ha, kabubuton gyud sa Dios nga magbalaan dayta. Magbalaan ka. So sa to pagbalaan, mag-stay kita in fellowship with God. Kung aduna may sala, balik dayon, dili tong maglunang kay nganuman Recover da yun. ang atong subject baya is divine discipline. Na-danger dito. Nay danger dito. Kulba biya kay ning gitawag og divine discipline.
Sige, Pastor Well, padayon, Pastor Well. Okay, so remember ha, staying out of fellowship is called prolonged carnality and will result in divine discipline. Kuyaw ka na. Or maybe you decide you don't need God's fellowship and the supernatural power of the Holy Spirit, and you're speeding on down the way, speeding down the highway towards self-destruction. Mo na ni ganina. Kaning ingon na bitaw ka, Pastor Well, nga ang ako nang matuman, Oo. ako na'y magbuot. So mo ning hisgutan niya din nga speeding on down the The my way, highway towards self-destruction. Oh, mura di ka ni si Frank Sinatra, no? Oh, Nga, my way. highway, no? So, So, padayon, Pastor Well. murag- dili na plano ka bubuton sa Dios ang natuman. Kung dili ikaw na, no? Oh, Speeding on down the my way, highway towards self-destruction. mo ka na. Basta moingon na ang tao, Pastor Well, nga ang ako na'y masunod, Mo na ni. ako na ni. Ako Mirisi na gini. Mirisi na na. Ang labas na is misery na siya. Misery na gyud. So, ikaw ang nagbuhat o misery sa imong kaugalingon. Mhm. Kanang mo-out ka sa fellowship sa Dios. O pag-out mo sa fellowship sa Dios, nga dili dayon ka mobalik, Yes. dili dayon ka mogamit sa rebound, Oo. dili ka dayon mogamit sa 1 John 1:9. Murag giganahan ka dito nga nagalubog sa Tinod. tunaan, no? Giganahan ka nga naglubog sa hugaw nga dapit. Mhm. So, kung yun na ang atong kinabuhi, nagpasabot nga immature pag kita nga magtotoo. Yes, kay ngano, dili igog ka ka-blame sa mga tao sa imong palibot. Dili ka ka-blame sa sitwasyon nimo. Ibuhat yung desisyon o pagpili nganong nainana ka. Usapod ka pangutana niya na Pastor Robert, nganong dili dayon ka makauntol nito sa rebound? Nganong dili dayon ka makauntol sa pagbalik nito sa Dios? Oo. Nga gihatag naman unta ning 1 John 1:9 nato. Oo, imbis nga matabangan dayon ka sa Ginoo, kay nibalik ka dayon sa iyang kabuguton, nagprolong mo ka dito sa out of fellowship, di? Imbis nga mo end up dayon imong suliran, naabot tinog mga dugay panahon, no? Tungod So, sa imong pagka-hard-headed. So mahitabo, learning the hard way ka Pastor. Murag atong mapananaw po Pastor Fred tong mga Israelites kani atong na gikuha ni Moses from Egypt antud sa promised land nga imbis ang plano sa Dios ato nga mutabok lang sila sa wilderness of Supposed to be 11 days to 40 days na to Pastor Robert. yan niabot na sila 40 years. Mm. Tungod sa ilang pagka-hard-headed sa Ginoo. Sige meri ba, sige og kanang complain, no? So, wala gyud sila nakaabot sa land of promise Pastor Robert. Wala gyud, no? Except katong duha ra gyud. Ang ato pong kinabuhi Pastor Robert, ang kabubuton gyud sa Dios nga magmalipayon kita nga Kristohano. Mhm. Ug dili ta makaabot sa tinuod nga malipayon nga kinabuhi, kung dili ta makaabot sa gitawag nato land of promise. Ang land of promise nato Pastor Robert, mo kanang dapat moabot gid kita sa espirituhanon nga pagtubo nga mahibalo kita mo stay in fellowship with God sa taas nga panahon. So, ang hitabo ato sila mga Israelites, wala gyud wa gyud sila nagatubo eh. Hangtod na lang nangahurot gyud sila kamatay. Nangahurot gyud sila kamatay. Even Moses ug si Aaron, apil gyud sila sa wala nakasulod dito sa gitawag nato land of promise. So, nangamatay gyud sila. Pati itong igsoon nga babae ni Moses wala. So, kung ang kinabuhi mong good Pastor Well nga puno og kining gitawag pagpagulbol, pagkasuko, pagkasina, wa mo gud siya lami Pastor Well, dito ka moabot sa tumong o sa butong line sa imong kinabuhi nga pangandoy nga mawang magkinabuhi ng malipayon. Dili nimo makabot ang tinuod nga kalipay kung kanunay kitang nasangit sa kasuko, sangit sa kaguol, sa problema, sa kahadlok, dili mo ka na mo ikabubuton sa Dios. Ang kabubuton gyud sa Dios ato ang magmalipayon gid kita. Kanang giisgutan ni Jesus Christ sa John 15:11 o bisan man sa Philippians 4 verse 4 nga ang kabubuton gyud sa Dios din nga magmalipayon kita sa kanunay. Rejoice forevermore. Ang again ay si rejoice. Pero kung maglunang ta sa pagpakasala,
wala gyud kalipay din ha. Wala gyud. Kaya yung mga tao, Pastor Roel, nga nagmalipayon kunuhay sila sa ilahang pagpakasala. Kanang bitaw na sila sa pleasure, Pastor Roel. Nagtuo man na sila nga nalipay sila din ha. Pero ang tinuod, ang sulod niya na Pastor Roel, wala na yung tinuod ni kalipay. Sudo na. Sudo happiness. Sudo So, happiness. sa sulod ana adunay emptiness. May emptiness ang sulod niya. Walay contentment. Walay tinuod nga kalipay. Tama nga. Mo bitaw na nga ang ilaha frantic search for happiness ng ilaha murag nagapangita sila sa kalipay sa kalibutan nga dili gyud nila makaplagan bisag unsay ilahang pangitaon nga kalipay sa kalibutan dili nila makaplagan kaya ang kalipay nga kalibutanon dili makasatisfy sa imong soul. Ang kalipay nga espirituhanon mo lang gyud ang makasatisfy sa imong kalag, Pastor Wells. So munang dapat mag-espirituhanon gyud ta. Dapat magkinabuhi gid kita nga in fellowship with God. Kaya na din ang tinuod ng kalipay. Kung di ma-miss nimo na siya, sama ra nga na-miss nimo ang plano sa Dios sa imong kinabuhi nga magmalipayon ka sa kung pwede lang sa tibok nimong kinabuhi. Kung busa importante kay nga masabtan nimo kini. Now, kung dili ka mo stay in fellowship sa Dios, now unsay gitawag na to madtuan niya na Pastor Ruel. Mo na ning gingong what's out. Bantay, no? Unsay gingon din ha Pastor Ruel sa what's out? Kung ikaw dili gyud ka mo balik sa plan sa kabubuton sa Dios, magpabili gyud ka dito sa gitawag o karnalidad or unod nun, what's out? No, bantay ka. Okay, ingon diri, you can expect divine discipline as a child of God. Yes. Kung tinuod gyud kang anak sa Dios, Pastor Ruel, disiplinahon giday ka. Kay gihigugma man kaniya. Mura magsama sa atong anak, no? Kung higugma na atong anak, dili na to gusto nga magpadayon siya sa pagpakasala. So inguna na pud kahimtang kay kita anak naman sa Dios, kana kung anak na ta sa Dios ha, gawas lang tong dili anak sa Dios kay wala man siya katungod sa pagdisiplina sa dili nga anak. Pero kita kung nituo na ta kang Kristo Jesus, nahimo naman tang anak sa Dios, Pastor Ruel, ang Dios mo disiplina gyud sa iyang mga kanakan kay ang iyang mga anak iyang gugma. So muning bantayan nato sige da Pastor Ruel padayon. Okay, kung ikaw di gyud ka mobalik sa plano sa Dios, sa iyang fellowship, mo naging diri watch out, bantay. You can expect divine discipline as a child of God. Kay matod pa sa Hebrews 12:6-7, for those whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Tinuod ka So, na. meaning, kuan jud, no? Dili gyud buot ang amahan, no? Nga Sa tawag magpadayon sa pagpakasala. O magpadayon sa paghugoy-hugoy ang anak. Dili niya gusto na, no? Kay ang divine discipline comes from integrity of God and is administered with the same divine love as is His divine blessing. No? God, si Pastor. Yeah, inguna na kadako ang gugma sa Dios, Pastor Ruel, na ginapaagi niya sa divine discipline aron nga ang iyang tinuod nga anak mobalik ngadto kaniya. Aron nga katong usa ka anak niya makabalik o makapwisto sa gitawag na to fellowship sa pagpakigambitay kauban sa Dios. Yes. Murag katong istorya bitaw sa prodigal son, Pastor Ruel. Mao gitong perfect. Mao gitong perfect nga illustration. Nga nagkarnal tong manghod nya gikuha niyang kabahin sa iyang kaptangan sa iyang ginikanan. Pagkakuha niya sa iyang bahin, gigamit niya nga extravagant kay Pastor Ruel o riotous living ang iyang kinabuhi. Pero sa diyang nahurot na niya ang iyang mga bahandi sa paghugoy-hugoy, ang hitabo niya to Pastor Ruel, ang disiplina sa Dios sa iyang grabe na kalisod siyang kinabuhi, no? Niya mo na tong kay lisod naman kay iyang kinabuhi,
nanarbaho na lang siya. Ang lisod pag yun kayo kay nagtrabaho siya dito sa usa ka employer niya nga naibabuyan. So dito siya gibutan sa pagpakaon o pag-atiman sa iyang mga baboy, which is alang biya sa mga Hudiyo, dili biya sila makaon ng baboy, Pastor Robert. Pero siya, naa siya dito nagabantay sa mga binuhi niya nga baboy, nagapakaon sa baboy. In fact, nikaon sila sa pasaw sa baboy. Oh. In fact, atong nakita din ha, nagtanaw siya sa baboy, yes, nagkaon sa pasaw sa baboy, ug para sa iya, ikaw daw, Pastor Robert, kung gutom kay ka, kung saan mong kaonon, Pastor Robert, no? Na masudan imong tiyan. Grabe yun yung misery, no? Grabe yung misery niya dito. Pero sa diyan naka-realize siya, minsan nga, sa balay siya kung amahan, dahil sa pagkaon. So, kung muli di ka sa imong amahan, adunay nindot nga kinabuhi, adunay nindot nga pagpakig-fellowship, adunay happiness. O mo katong nahitabo sa usa ka prodigal son, istorya sa prodigal son, nibalik siya siyang amahan. Pagbalik pa niya sa iyang amahan, unsa gihatag siyang amahan, Pastor Ruben, sininaan siya, nindot kay sa nina, gipabutangan pagsingsing siya, din pakaon pa sila og ganang kumbira, nagkuhan sila baka, ihaw nila ang baka nila, niya nag-enjoy, nagmalipayon din sila. Mo din ang pagpakig-fellowship kauban sa Diyos, Pastor Ruben. Ngadiin, aduna gyoy tinuod nga kalipay sa dihang usa ka anak sa Dios mobalik na to kaniya makig-fellowship kauban sa Dios. Sige, Pastor Ruben, murag atong na-pick up gamay ang katong history sa prodigal son kay mamugutoy nindot na sa itong illustration, Pastor Ruben. So, unsa ganito, divine discipline comes from the integrity of God and is administered with the same divine love as is His divine blessing. God disciplines you to get your attention, no? To correct you and to get you back in line with His plan. Mao din yung purpose nga nung adunay divine discipline. Unsa ganitong una? God disciplines you to get your attention, number 1. Number 2, to correct you. Number 3, to get you back in the line with His plan. Yeah. No? Kanang tulo, remember ha? So muna ka lawom di ay ang gugma sa Dios. Muna kung atong tanaw ng gugma sa Dios, Pastor Ruben. Mo nang gitawag na to the unfailing love of God. Yes. Ana ka lawom ang gugma sa Dios. Dili gyud mapakiyas ang Dios sa iyang gugma. Sa mga kana kaniya nga nagmasupilon ngadto kaniya. Sige pa rin, Pastor Ruben. Okay, no? So remember tong tulo, no? Ang purpose dahil nga nung i-disiplina ta sa Diyos to get your attention, to correct you, and to get you back in line with His plan. God loves you. He wants only the best for you. Pagkaninduta, Ninduta na, Pastor Ruben. Gusto gid ang Ginoo para sa imong kayuhan. Pero mo lagi na, dapat ma-recognize yun din mo nga ang Diyos adunay nindot nga plano sa imong kinabuhi. So every time nga makasala gyud ta, dapat mo balik gidayon ta sa Dios. Yes. Dili gyud ingon nga magpaligoy-ligoy pa ta ngadto sa unsa pa tong salaan atong Isut kayo na. gibuhat nya mura naman og nalipay ta nga nagpakasala kay ngano man nga nagligoy-ligoy man ta nagpadayon man ta dito. Ang uban niya, Pastor, wag yung ka-recover, nagbalay na lang dito. Mo na yung usa ka dako kayong problema. So, subject for divine discipline na Pastor Ruben, kung nagbalay na sa Pastor Ruben, sige. Anyway, padayon man ta diha sa unahan. Yung kayong purpose sa Ginoo, He wants only the best for you. Kay matod pa sa Revelation 3:19, those whom I love, I reprimand. Therefore, keep on being motivated by the love of God. Yeah. No? Kay kuya kayo, kung maabot sa punto sa pinaka-kinagrabihan, no? Yeah. So, sige, Pastor. Actually, ang sumpay pag inining Revelation 3:19, Pastor Roel, nindot kayo, kining Revelation 3:20. Kaya pag yun niya din sa 19, those whom I love, I reprimand. Therefore, keep on being motivated.
And then pag-abot sa verse 20 ni Pastor Well, siya, behold, I stand at the door. Now, pag yun niya, behold, I stand at the door, but niya pasabot Pastor Well nga, nanuktok siya sa imuhang kinabuhi, isip mga anak sa Diyos. Behold, I stand at the door and knock. Nanuktok siya. If any man hears my words, kung ikaw anak sa Diyos ka, niya makadungog ka sa pulong sa Diyos, nakadungog ka niya nga gusto niya nga makabalik ka nato kaniya, ug muopen ka sa putahan sa imong kinabuhi, that means mubalik ka sa pagpakig-fellowship nato kaniya, pinagi sa paggamit sa rebound technique ato pa niya. He will come into him, he will sup with him, and he with me. So, restore ang fellowship, Pastor Rowan. Pag niya nga, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and opens the door, I will come into him. Mao ginayang sa din ha. I will come into him. Sa ito pa, mubalik siyang na nimo. Fellowship na po mo. And will sup with him and he with me. So makig-fellowship siya kauban nimo. Makigsalo. Makigsalo. Kana ninindot na nga terminong makigsalo, Pastor Well. Murag nagkaon bitaw mo nga usaray inyo Ano'y intimate relation na. Usaray inyo ang plato, Pastor Well, nga kung sa gikaon niya, gikaon po nimo. So intimate, naghisgod siya mitong sa intimate fellowship or intimate gitawag na tong fellowship with God. So muna ikabubuton sa Diyos nga mahitabo. Mamotong niyang gingon nga He wants only the best for you. So unsa pa atong mga kaigsoon no? Unsa pa atong langanan ngadto sa carnality? Nga nindot man iya mga plano. Kung nakasabutan nga nakasalata, balik din Balik sa dayon, church. pamapa niya, Balik. Wala may usang dili pagadawaton sa Dios basta mobalik din ta sa iya. Automatic man gina kay mao lang iyang protocol plans kinabuhi sa magtutuo nga kung magkasala ka, gamit lang pag 1 Jan 1 kabalik din ta ngadto kaniya. Sige, Pastor Well. Okay. So, divine discipline comes in 3 stages. No, monitor na nato karon unsa kani mga 3 stages sa divine discipline. So, number 1, mo kani gitawag og warning discipline. God warns you with something to get your attention. No? Para na makasala bitaw ka sa kumpanya, unya imong i-call imong attention dito sa management, no? Madto ka sa HR, no? Murag inaani pud ang hulagway. God warns you with something to get your attention, to alert you to the need to get back in fellowship filled with the Holy Spirit. So mo gini kabubuton sa Dios. So the warning may come from your pastor, your spouse, or a Bible study. No? So mo din ang mga timailan sa mga warning sa imong kinabuhi, Pastor. Yes. Sa ato ang mga kinabuhi, Pastor Ped. Kaya ang pulong sa Dios mong Pastor Well. Gamiton na yun. Tama ka na, Pastor Well. Ang pulong sa Dios mong nga imong madunggan mag-sign as warning ato sa imo nga nasipyat ni gula. Nagkamali giday ko. Nadunggan ako sa akong pastor. Nagkamali giday ko. Oh. So sa imong pag Bible study, ma-learn ka, makurik ka, ma-instructionan ka sa insaktong pamaagi. Makorek ka. Makurik ka. So tama ka na sa Pastor Well. Okay? So, you will hear information from the scripture that God uses to send you a very simple message. No? It usually sounds something like this: stop what you are doing. No? You're on the wrong path. It will destroy you. Pagkanindot nga na, no? Oo. Nga sa imong kaugalingon, murag na ay nag-influence nimong stop. Oops, murag kuha na ka. Mali na. Kay tinuod man na sa Pastor Well, no? Bisan og naa ka sa influence sa imong old signature kay nakay sala. You are not controlled by the old signature. Kay kung controlled pa ka sa old signature, Pastor Well, dili na ka makabalik na to sa spirituality. Pero nganong makabalik pa man ka sa spirituality? That means we are not controlled by our old signature. We are only influenced by our old signature. Unya, na
ato makita dito nga murag gi-influence kita dito nga stop na niyang buhata, back to God, back in fellowship with the Holy Spirit. O bisan tinuod, gi-influence kita sa old sin nature, pwede kita makabuhat sa decision nga mobalik kita ngadto sa gitawag nato in fellowship with God. So we are not controlled by the old sin nature, ha. Ayaw di ko sangindi ang old sin nature nga nakahimo nimo ngayon anak kay you are not controlled by the old sin nature. You are only influenced by the old sin nature. Kaya kung control pa ta sa old sin nature, di na ta makabalik ngadto sa gitawag nato in fellowship with God. So buti pasabot nga anytime pwede ta nga makabalik in fellowship with God. It's sa atong decision. Depende sa atong decision. O pwede po nga bisag nata sa nata in fellowship with God, pwede pang mambak na to sa old sin nature, Pastor Rod. No? Dili, wala ko tagi control sa atong Holy Spirit. We are only influenced by the Holy Spirit nga magabuhat kita sa mga maayong butang. But the Holy Spirit cannot decide for us. Mo gani nga sa duha ka nature niya, ang old sin nature o ang spirituality, kita gyud ang nagdala og pagpili niya ana. Ato gyud. Kita ang gitawag og arbiter niya ng duha. So we are the arbiter. Mo na termino nga insakto, Pastor Ruben, no? Kinsa itong padag-on. Yeah. So yun diri nga it usually sounds something like this: stop what you are doing, you're on the wrong path, it will destroy you. You now have a choice to make. Yeah. Positive volition will respond. Yes, I'll stop. Negative volition reacts. No, I'll keep doing things my way. If you don't listen to warning discipline, stand by for intense discipline. At kini. Mo ni. Og di yung ka mamati sa gitawag mga warnings, magka-intense ang imuhang disiplina. No? Mo na delikado na, Pastor Rowell, sa diyang intensified na siya kay pag intensified na dili na siya murag gibunalan lang ka, no? Kay ang bunal, Pastor Rowell, murag makarelate ko nini sa akong mga apo, Pastor Rowell ba, no? Kay magbunal ko sa ilaha, dili gyud kanang masakitan sila. May balo ko asa tama ng akong bunal nga dili sakit. Kana tungod kay gihigugman ako ang akong mga apo. So tungod sa akong paghigugman niya o paghigugman nila, mubunal ko nga murag pipi lang bitong Pastor Rowell nga para ma-learn nang sila nga dili maayo ang ilang gibuhat. O sa samang paagi atong nakita, ang Dios sa dihang nagadisiplina siya sa tuwa kana tungod sa iyang paghigugman nato. Paghigugman niya kana nato. So dili nato isipon kana siya nga gibiyaan nato sa Dios, dili nato isipon kana siya nga barumbado ang atong Dios, no? Dili kana mo ang atong pangunahuna, kun dili dapat mo abot sa atong pangunahuna, gidisiplina kita tungod kay aduna siya nindot nga plano sa atong kinabuhi nga ma-back in fellowship kita with God. So mo nang gitawag nga positive volition, Pastor Ruben. Sira, Pastor Ruben. Okay, so direta sa intense discipline, Pastor Pedro. Batayon. Ang intense discipline, God intensifies the warning. Ano ni? This is His way of taking you to the woodshed. God will discipline you in a way that hurts to get your attention. Sakit na. Sakit na yun eh. Asa na ganito? They will introduce. He will introduce pain in your life, physical or emotional, for you to wake up before you destroy yourself. So sakit na ni siya, Pastor Ruben. Dili na ni siya basta-basta. Posible na ni siya, Pastor Ruben, nga giputlan batag tiil. O pwede na ni siya, Pastor Ruben, nga nanay mga pain nga nahitabo sa akong ginabuhi. Nanay mga circumstances nga siguro nasulod batag bilangguan. Kuha na. Sakit-sakit na dito, Pastor Ruben, no? Sige, padayon na, Pastor Ruben. So, adunay mga example diri, no? For example, if you partake in communion with unconfessed sin in your life,
you are going to get discipline. No? Importante ko din na Pastor Pedro. Yeah, mo bitaw nang sa pag partake na to communion, unang-una atong ginapasusi ang kinabuhi sa usa ka magtotoo, no? Ang dapat mo partake lang yun ini, ang gitawag na to mga magtotoo lang. Pero kung magtotoo ka na dili ka takos, mao man ang isgutan sa 1 Corinthians chapter 11 Pastor Rowell, gikan sa 27 ngadto na sa 32, no? Kung dili ka takos, ayaw pagpartake. Wala man po'y mawala nimo kung dili ka mo partake. Ang imuha noon kung mo partake ka nga dili ka takos, naay mo abot sa imuha. Posible pa moto sa gitawag divine discipline nga dying. Kaya ang isgutan din na pwede mabot sa dying discipline. Kaya dili man katakos, no? So mo nang ang 1 Corinthians chapter 11 sugod sa 23 ngadto sa 32, nindot ka na siya nga ilustrasyon nga dapat yun mo balik din kita sa pagpapag-fellowship sa Diyos para pag na makapartake kita bisa man sa ato ang communion, no? Ma-restore ang atong fellowship with God. Sige, Pastor Robert. Okay. So, for example, if you partake in communion with unconfessed sin in your life, you are going to get discipline. If you keep doing it, the discipline will be severe. So, magkadako. Kadako. Matod pa sa 1 Corinthians 11:28 to 31, let a man examine himself before he eats of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself. If he does not judge the body rightly, for this reason many are weak and sick among you, and a number of you are dead. For if we would judge ourselves, we would not be judged. Amen. Tama yun. So kung ang gisgutan din if we would judge ourselves, nagpasabot nga, kung nag-confess kita sa atong sala, Or nag-self-examine ka, examine na to atong sala, and then, nimbalik ka sa Diyos, dili ka mahukman. Dili na ta mahukman. Dili na ta ma-discipline. Disiplina. So, makalikay na po kita sa mga disiplina. Okay, so, palayan Pastor Well, dili ta sa last na Pastor Okay, Well. ang last, bawa ang dying discipline. Amo na ni ang pinaka Mao na ning severe. taas. No? Dying discipline, God removes the Christian from this life. This is the final stage of divine discipline. One receives dying discipline as a result of arrogance towards God. Amo ini mga hinungdan, no? Ignoring God's discipline and revealing towards God to the point where God says, "Okay, that's it. You're gone from life in time." Ako man na. Kuhan juga. Ako man ang kinabuhi. Uh, Daig. Mao na imong your life ends here. Yeah. So, nakahinumdum ako Pastor Rowan. Ako lang isaysay kinimo kay. This is a true story sa among simbahan sa una. Nga diin adunay usa ka leader po to siya sa church. Sa among Luther Church po. And then, ang hitabo po, no, dili ni siya gossip no atong himong illustration no mga kaigsuonan. Kaya dili ta pwede mag-gossip yun. Ikaduha dili ko na ko i-mention iyang pangalan. O nahitabo kadto Pastor Robert nga ang iyang simbahanan, gamay ko itong simbahan doon kay pioneering church biya to. Pero siya na membro niya itong simbahan, permanente gid Pastor Ruel nga di ka uli og balay kay di na ka uli kuan na kanang hubog na, no? Well, wala pa nag-mention sa bisan kinsa man kaninyo din nga nagainom no kay actually ang pag-inom dili man sala, no? Ang paghubog-hubog man ang sala. So mo ning kahimtang. And then ginaduol siya sa pastor, higala kay nako tong pastor ato. Karon na siya, murag na-assign na siya diha sa Talibon yata. So ginaduol siya siyang pastor, ginainan siya nga igsuon, no? Iyahabi atas Ginoo. Ya mga tao nagatanaw sa tuwa, no? So mo tihang advice sa pastor, iwasan na nato na ang kanang murag
bisyo nga kanang una gyud dili na makaayos sa atong pamilya ug dili po makaayos sa ato ang simbahan kay bad testimony biyan Pastor Ruel. Tinuod na matubag ko siya o pastor na pastor. Ikaduhang panahon nga na Pastor Ruel hitabo gihapon. Wala gihapon, guyod na gihapon padulong sa balay. Hangtod nga niabot ang panahon nga third time siguro to. Ang gigamit sa Diyos Pastor Ruel, haligi lang sa balay. Napakong siya sa iyang kahubog. Pagkapakong niya ni Ana Pastor Ruel, wala na, ditso na. Siguro internal hemorrhage. Siguro nato yung blood clot. Internal hemorrhage siguro ko sa Pastor Ruel. Ug mo tong ang among pastor ningon, sige, akin sa may manguban ninyo funeral service. Mag-funeral service ta karon o kanang Kristohanon nga namatay sa kahubog. So mo yung taon tong nag-funeral service mi o kanang Kristohanon nga namatay sa kahubog. Now, mga kaigsunan, dili man kita makahukom na kuan gito, mo gito ang judgment sa Ginoo kay di man ta Ginoo. Pero tungod sa atong nahibaluan nga pulong sa Dios, especially karon, mo makaingon kita nga siguro no mo na ning daing discipline nga nagapanghitabo sa iyang kinabuhi. So posible makasulti kita bisa atong mga nakatunan karon nga naa di daing discipline nga nagapanghitabo. Busa kanato mga kaigsunan, kung nakita man nato nga kita wala makipag-fellowship ngadto sa Dios, kinahanglan mo balik ta dayon. Dili na nato hulaton ning dakong kadaot, divine discipline. Kay ang mahitabo ba yan ini basta divine discipline ta Pastor Rogan. Yes, nakadto tag langit pero wa tay ganti dito. Wala tay blessings in eternity. Kay disiplina mo ganita, early departure mo ganita. Sige Pastor Will, para mahuman nato kini siyang dying discipline. So kanang Kristohanon nga naka-undergo anang dying discipline as a Christian, he will go to heaven. Yeah. But naibata, his time on earth is cut short, no? Dying discipline is also called the sin unto death, no? Man gingon dia sa Proverbs 15:10, grievous punishment is for him who forsakes the way. He who hates reproof will die. Grabe gid Pastor Will, no? Sige Pastor. Divine discipline gyud. Usahay pod mag-ana pud ta napoy disiplina Pastor Roel nung instant kay parehapon kang Ananias ug kang Sapphira. Direkta po to siya ba pero hinoon wala kita nahibalo nga ilahan na ba tong habit nga yung nato ang ilahan kinaiya Pastor Roel Pamakat. Sige pamakak nga magsaad sa Dios niya dili tumanon mabitaw nang kita mga kaigsunan dili lang kita magsaad sa Dios ang ato lang nga kung unsa may ipabuhat sa Dios buhaton nang gud nato no. Pero ang bottom line nito Pastor Ped, kuan man to kasina man to kang kuan Barnabas. Oh yes. Kay dato mong kay si Barnabas, real estate broker lagi si Barnabas so makahatag siya unsay panginahanglan sa simbahan. So pagsikat ni Barnabas mao tong niya gusto po siya mahimong sikat sa simbahan. So mo lagi na nagpasalig-salig pero mo lagi na kung dili man lang makatuman, di man lang makabuhat. Ayun nagsaad sa Ginoo. Ayun nagsaad. Mo to gipaninglan to mag-asawa. Purot gyud silang Tiki-o gyud itso no Pastor Ped. So yun no. Mga kaigsunan, I do not know kung wala ba kita kahadlok sa Diyos niya no? Na ang Diyos pwede din disiplina na to diretso yun no? Kay atong nakita kato direkta man gito nga panghitabo gingnan sila ni Peter wala ka mo namakak sa tao namakak ka mo sa Diyos. So kailang gibakakan si Peter pero matod pa ni Peter, grabe, tulisok po dito sa kalag ni Peter nga nahibalogin siya nga namakakid mo. So, kumpleto pong info to si Peter. Siguro, ang intelligence span siguro ni Peter Intelligence daw. Siguro kayo kay nakuha man gid niya
ang kahimtang nila ni Ananias ug Sapphira nya unsa wala ka mo namakat sa tao na namakat ka mo sa Dios kay ang Dios nga espiritu gid ang ilang ipakakaniadto nya ditso katumba si Ananias nya Ay ba yung una dito? Di bang asawa man? unang lalaki si Una lalaki. Ananias. Oh. And then, sa diyang yatod na si Ananias, yung asawa, niabot po, hindi pangutana po ni Pedro, no? Si Pedro po niya, iyaman po di pangutana, no? Niya, mao gyapon istoryahan, mao gyapon tubaga, ningon siya nga, kasi nabot gid mo sa inyong bana. Ito pa, grabe ang intelligence yun nga nakuha ni Pedro. Dito po, yun siya nga, ay mong bana, gihatod ko dito. Kay, namatay ito. Ikaw po, sunod. Sumutong hitabo kang Ananias o Sapphira. So mga kaigsunan, dili man nato ang gusto, no? O kanang kita ng mga magtotoo, dapat pag makasala ta, rebound bidayin ta. Recover na yun. Recover na yun. 1 John 1:9 na yun. Yes. Di na nato iabot sa intensify discipline o di na nato iabot nga to sa pinakataas na mo ang dying discipline. No? Sige, Pastor Wel, padayon, Pastor Wel. Okay, so motto, no, dying discipline is also called the sin into death. Proverbs 15:10, grievous punishment is for him who forsakes the way. He who hates reproof will die. So you are disciplined by God when you don't use the divine solution. Ano sa man ang divine solution? 1 John 1:9. Problem-solving devices, no? Number 1, rebound. Admit and name your sin to God, and you will be restored to fellowship and be back in the plan of God. Amen. Pagkasayo na raman nung tagudana. Mula gina, pero ayun, balik na yun. nga naman good, Pastor Wel, usay ang tao, ganahan mo lunang ba? Mo lagi. Mulunang sa pagpagkasala. Pero ang sikrito kasupid na diri sa 1 Peter 5:6. Sige, basta Pastor Wel. Mo nagiingon dayon. Kung makasala gani ka dayon, mo naingon ang 1 Peter 5:6. Humble yourselves under the mighty hand of God, so that He may exalt you in due time. So dapat, nagi pagpakumbaba. Oo. Kung ang pagpakumbaba dali Pastor Wel, mo na tong mubalik ka na to sa Diyos. Mungon ta nga, Father God, nakasala ko na makako, Father God, nang iba ko, sa mga sala, Recover dayon. mo na ang pagpakumbaba, no? Oo. And then, ang sahod sa Diyos, pasayloon ta sa itong mga sala, ug limpyuhan ta sa mga dili pagkamatarong. So kung limpyo ta, unsa man na Pastor Wel, back in fellowship Back with God. Okay. So, So, sa diyang wala, sa katong wala pa naka-recover diha, no? Here is encouragement, no? As long as you are alive, it's never too late to recover. okay. So, mo na nga walay late yun, no? As long as buhay pa ta, no? Pero ayaw, pagsalig nga, maingon ka nga, basig tagampaw sa Ginoo taas-taas, lugay-lugay. Sa unahan na lang, ayaw. Karon na, no? Balik yun, recover na yun. Dapat, kung pwede lang gito ta Pastor Wel, nga in fellowship ta with God sa taas nga panahon, no? Yes. Nya kung madisgrasya man lang tag magkasala, kanang disgrasya lang ang sala bitaw, balik din sa Dios nya ang taas na pud nga panahon nya kanang sala lang bitaw nga kanang dili tinuyo gid Pastor Wel nya disgrasya lang gid balik na pud sa Dios. Sa to pag mas gamay lang ang sala nga nabuhat nato siguro sa usa ka adlaw kaysa nag-fellowship kita kauban sa Dios. Mo kanay nindot ni kinabuhi, Yes. no? Pero mga kaigsunan ang atong oras nagdagan gyud og insakto. 1 minuto ang nabilin Pastor Wel. Busa mo kining final nga encouragement nga kanato. As long as you are alive, it's never too late to recover. So basta buhay pa ta, dili pa ta ulahin nga maka-recover ta. We can recover immediately. Okay, Pastor Wel, akong ihatag sa inyo ha. Ay galaan, wala namang yun tayo panahon. Busa manamilit na kami kaninyo. Hangtod sunod sa higayon sa samang oras, alas 12:30 hangtod alas 4 sa hapon sa samang istasyon, People's Radio Broadcasting Services. Bringing Christian Faith to life. Ubo sa pagdumala ni Pastor Mike Yes o sa iyang kauban DJ Well, ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo. Ini ang inyong alagad sa kaninan si Pastor Well Gallo. Pastor Federico Andoy. Magaingon ang Diyos
magauban ka natong tanan. Bye-bye.